Magandang araw mga kaibigan! Atin pong tunghayan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang I Finally Found You. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick na rin po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napansin ni Valerie na parang wala sa mood si Eric pagkatapos ng dinner. Hindi ito gaanong kumikibo at tila malalim ang iniisip. "Ayos ka lang, babe?" tanong niya nang nasa kwarto na sila. "Oo naman, bakit mo na itanong?" Pabagsak na umupo sa gilid ng kama, saka siya matamang tinitigan. "Bakit ganyan ka makatingin?" Nawiwirdohang tanong niya. "Wala, gusto lang talaga kitang titigan." Napangiti siya. "Baka naman matunaw na ako niyan." Dinig ko, crush mo daw si Ellie. Pag-iiba nito sa usapan. "Oo, crush ko siya nung college pa kami." Halatang tuwang-tuwa ka habang nag-uusap kayo kanina. Natawa siya. "Ano ka ba? Siyempre, natutuwa ako dahil na-miss ko rin naman iyong tao bilang kaibigan. Mabuti nga't nandito siya nung wala ka. At least, nadidistract ako sa pag-aalala sa kaligtasan mo. Ang dami-dami ko kayong nai-imagine habang wala ka. Nag-aalala ako na baka mabaril ka uli katulad na nangyari noon." Agad niyang ipinilig ang ulo sa isiping iyon. Tinabihan niya ito. "Basta, ayaw ko nang isipin pa iyon. Sobrang nagpapasalamat ako dahil safe ka nakauwi." Matipid ang ngiting sinapon nito ang baba niya at dinampian siya ng halik sa mga labi. "Siyempre naman, saan man ako magsuong, mag-iingat ako para makabalik ako sa'yo." Bumungis-ngis siya. "Ang corny natin. Anyway, magpalit na tayo ng pantulog para makatulog na tayo." Tumayo ito at naghubad, pero hindi ito nagpalit ng damit. Bagkos ay nilapitan siya habang isinusot niya ang kanyang nightgown. Napasinghap siya nang madama ang mainit na hininga nito sa likod ng kanyang tainga. Pumaloob sa maikling pantulog niya ang mga kamay nito. Bumilis ang tibok ng puso niya at bigla ay tila lalagnatin siya. Lalo na nang marahang kagatin nito ang tainga niya. "Eric," anas niya nang sakupin ng palad nito ang kanyang dibdib. His thumb caressed her nipple. Ang sabi ni Ellie, patay na patay ka raw sa kanya noon. May himig na paninibugho ang paos na tinig nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Humarap siya rito. "Sabi ko naman sa'yo, crush ko lang siya noon at saka nang makilala kita, na-realize kong big brother lang siya ang tingin ko sa kanya. Iba yung nararamdaman ko para sa'yo. Mas malalim." "Teka, nagsiselos ka ba sa kanya?" "Medyo," pag-amin nito. Bumuka ang bibig nito na tila may naisabihin pero hindi na itinuloy. Natawa siya rito. Pinupog niya ng halik ang mukha nito. "Ang corny naman ng asawa ko. Mukhang sobra mo yata akong na-miss kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Kaya nga susulitin ko ang bakasyon ko para makasama ka." Binuhat siya nito at dinala sa kama. Kinubabawan siya nito. "Ikaw naman kasi, puro ka trabaho. Kailangan ko mag-ipon para sa ating dalawa. Alam mo yan. Ayoko kasing sumbatan ako ng mami mo isang araw na hindi kita bigyan ng magandang buhay. Alam kong marami kang gustong patunayan kay mami. Pero sa akin, wala." Hindi na ito kumibo. Bagkos ay itinaas nito ang laylayan ng kanyang pantulog. Saka sinakop ng mga labi nito ang tugatog ng kanyang dibdib. Napaliyad siya. Nasa bunot siya nito. Napaungol siya nang gumapang ang kamay nito pababa sa kanyang tiyan, pababa sa garter ng kanyang underwear. "Babe," habol ang hiningang anas niya nang sapuhin nito ang pagitan ng kanyang mga hita. Binigyan nito ng mumunting halik ang kanyang sikmura hanggang sa pinakapribadong parte ng kanyang katawan. Pinagpalit niya ang kanilang posisyon pagkatapos. Batid niyang pagod ito sa kakatapos na misyon ng mga unit nito kaya gusto naman niyang siya magpaligaya rito. Dinampian niya ito ng mga halik sa balikat
dibdib at sikmura. Napaungol ito nang sapuhin niya ang pagkalalaki nito. Napapikit ito. Bumalatay sa ekspresyon ng mukha nito ang kasiyahan sa ginagawa niya. Natuwa naman siya kaya itinuloy niya ang kanyang nasimulan. Wala siyang karanasan sa ganoong bagay pero kusang gumagalaw ang kanyang kamay at katawan. Maya-maya ay pinalitan ng bibig ang kanyang mga kamay. Pigil ang hiningas, sinambit niya ang pangalan niya at hinayaan lang siya na nais niyang gawin. Itinago na lang ni Eric ang iritasyon at selos na nararamdaman niya tuwing makikita niya magkasama sina Valerie at Ellie. Madiskarte talaga ang Mokong. Kasama na nga nito ang asawa niya sa shop, madalas pa ito mag-dinner sa bahay nila. At ang pinakamasahol, lagi itong wini-welcome at ipinaghahanda ni Valerie ng masarap na pagkain. Napaisip tuloy siya na baka bumabalik na ang damdamin noon ni Valerie para kay Ellie. Minsan, pasimple nang inaakbayan ni Ellie ang kanyang asawa kahit naroroon siya. Nakakainis dahil halatang walang kaalam-alam si Valerie nang tinatawag nitong kaibigan. Kaya naman doble niya ang paglalambing kay Valerie. Hindi siya magpapatalo kay Ellie. Tuwing magkakasama silang tatlo, lantaran niyang hinahalikan at niyayakap ang kanyang asawa para iparating kay Ellie na mahal nila Valerie ang isa't isa. "Screw you," was his silent message to Ellie. Napapailing lang ito saka nag-iwas ng tip. "Bakit kanina ka pa mukhang problemado?" Nakakunot noong usisa ni Eric kay Janet habang nag-aayos si Eric ng sirang sedan. "Kaharap mo yung sirang sasakyan pero parang nasa ibang planeta naman ang isip mo." "Paano? Nandito ako habang ang asawa ko kasama ang isang lalaking gusto niyang agawin mula sa akin." Hindi ako matahimik. Pag-amin niya, saka bumuntong hininga. Hindi naman niya pwedeng bantayan si Valerie sa shop. Nagsalubong ang mga kilay nito. Sinong gusto mang agaw kay Valerie? Eh di yung gagong kaibigan niya. Kung mabait si Lester, gago naman yung isang yun. Natawa ito. "Wala ka bang tiwala kay Valerie?" "Meron, pero sa lalaking iyon, wala." Saka minsan, naiisip kong baka bumalik ang damdamin ni Valerie para kay Ellie. Nakita mo naman kung gaano sila ka-close, hindi ba? "Hayaan mo, Eric. Tutulungan kita. May paraan naman para malaman kung may feeling si Valerie kay Ellie at ako ang bahala." "What? Nililigawan ka na ni Ellie?" Kinikilig na bulaslas ni Valerie. Pumunta si Janet sa shop para bumili ng bagong helmet. Naikwento nito sa kanya na pinopormahan ito ni Ellie. "Oo, ang bilis ng kaibigan mo, no?" Tinamaan agad sa akin. Naiiling na sabi nito habang hawak-hawak ang isang red na helmet. Natawa siya. "Oh my God! Kinikilig ako, Janet. Alam mo, tingin ko, bagay na bagay kayo." Tumingin ito sa kanya. "Talaga?" "Oo naman. Hindi ka nagseselos?" Kumunot noon niya. "Bakit naman ako magseselos?" "Well, napansin ko lang na sobrang close nyo. Tapos crush mo pala siya noon. Naisip ko lang na baka may feelings ka pa para sa kanya." Nagkibit balikat na sabi nito. Sinamangutan niya ito. "Mahal ko ng buong buo si Eric, Janet. Iyong nararamdaman ko kay Ellie noon, mababaw lang. Tipong admiration lang. Kasi gwapo siya, mabait sa akin, at higit sa lahat, mahusay siya magmotorsiklo. Pero Big Brother lang ang tingin ko sa kanya." Tumangutango ito. "So, ayos lang sa'yo kung sagutin ko siya?" "Oo naman," ani niya, sabay kindat dito. "As I said, kinikilig ako sa inyo. Medyo suplado at barat iyon. Pero mabait. Yun nga lang, playboy." Ngumiwi siya. "Pero malay mo, ikaw na pala ang babaeng makapagpapatino sa kanya." "Well, kailangan talaga niyang magtino kung gusto niyang ako mapasagot." Natahimik sila nang biglang may umubo. Napatingin sila sa pinanggagalingan niyon. Nakita nila si Ellie na nakatayo sa kanilang likuran. Medyo salubong ang mga kilay nito habang nakatunghay kay Janet. Napangiti siya. "May chemistry talaga kayong dalawa.
Kunwari umubo siya. Pasok muna ako sa opisina ko. Aniya at iniwan ang mga ito. Pinag-cross ni Ellie ang mga braso sa tapat ng dibdib niya nang makaalis si Valerie. What was that? Hindi naman kita nililigawan ah. So, narinig mo yung usapan namin? Nakataas noong sinalubong ni Janet ang mga mata niya. Narinig mo naman siguro yung sinabi niya. Mahal niya ang kaibigan ko ng buong buo. Kaya huwag ka na mag-ilusyong maaagaw mo siya kay Eric. Leave them alone. Amused na tumaas ang isang sulok ng mga labi niya. Ginagawa mo ito para tulungan ng kaibigan mo? Oo, dahil mabuti akong kaibigan. Hindi ako traidor na katulad mo. Sinusubok ko lang kung gaano sila katatag at kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Gusto kong masigurong hindi nagkamali si Valerie sa naging desisyon niya. Ayoko matulad siya sa kanyang mga kapatid na niloko at pinarahan lang ng mga lalaki. Masipag si Eric. Lahat ng meron siya, pinaghihirapan niya. Hindi siya mukhang pera at nakikita mo naman siguro kung gaano nila kamahal ang isa't isa, hindi ba? In denial ka lang dahil gusto mo si Valerie. I love her like a little sister. Kumunot ang noo ni Janet. Kung ganoon, bakit mo sila ginugulo? As I said earlier, I'm just attached to their relationship. Kung mahal talaga nila ang isa't isa, hindi sila maaapektuhan. Kung marupok naman sila, then they're not meant to be. Kapag na-realize iyon ni Valerie, siguradong babalik na siya sa kanyang pamilya na nangungulila sa kanya. Nagkibit-balikat na sabi niya. Napailing si Janet. You're such a evil. Para sabihin ko sa'yo, malayong mas mabuting tao si Eric kaysa sa'yo. Magaling ka nga sa racetrack at inaamin kong tagahanga mo ako as a person. Magaling ka lang palang manghusga at manggulo ng relasyon ng iba. Inilapag nito ang helmet sa stand, tsaka walang lingong lumabas na ng shop niya. Amused na sinundan lang niya ito at tiningnan. Inimbatahan ni Valerie sina Janet at Ellie na mag-dinner sa bahay nila ni Eric. Gusto niya lalong paglapitin ang dalawa. Nagluto sila rin ng maraming ulam. Nagulat si Eric nang ipaalam niya rito ang panliligaw ni Ellie kay Janet. Tutol itong ilakad niya ang dalawa dahil lolokohin lang daw ni Ellie si Janet. Ipinagtanggol naman niya si Ellie. Mag-aalas 7 na nang dumating sina Ellie at Janet. Masigla silang nag-dinner pero napansin niya ang tensyon sa pagitan ni Eric at Ellie. Pasimpleng nagbabasagan ng dalawa sa biruan ng mga ito. Naisip niyang iyon ay dahil hindi boto si Eric kay Ellie para kay Janet. Kinabukasan ay kinausap niya si Ellie sa shop nito. Inassure naman nito sa kanya na walang problema sa pagitan nito at ni Eric. Inimbitahan pa sila nito ni Eric na manood sa men's motor race na gaganapin sa DDC compound sa susunod na linggo. Hiniling ni Ellie na isama niya si Janet. Umuo naman siya. Pumayag naman si Janet nang imbitahin niya ito. Sa katunayan ay excited ito manood din dahil adik ito sa motorcycle race. Sabay silang nagtungo sa DDC sa araw ng race pero hindi sumakay si Janet sa kotse ni Eric. Bagkus ay sa Red Ducati ito sumakay. Unang pagkakataon niyang manood ng live motorcycle race kaya sobrang namangha siya. Sobrang bilis pala talaga ng mga motorsiklo sa racetrack. Hindi magkamayaw sa kakatili ang mga manonood maging sila ni Janet. Parehong si Ellie ang tinitilian nila habang tahimik lang na nanonood si Eric sa kanyang tabi. Nanunuyo ang mga lalamunan niya pagkatapos ng race. Tuwang-tuwa siya dahil si Ellie ang nanalo. Dahil kakilala ni Ellie ay nabigyan nila ng VIP pass para makausap ito sa backstage. Nauna silang nagtungo roon ni Janet dahil bumili pa ng ice cold drink si Eric para sa kanilang tatlo. Congratulations! Nanalo ka! Tuwang-tuwang bati niya rito. Worth it ang pag-cheer namin sa'yo ni Janet. Natatawang niyakap naman siya nito. Thanks, sweetheart. Halatang napaos ka sa kasisigaw. Sabi nito at dumukwang palapit sa kanyang mukha. Dahil hindi niya inaasahang hahalikan siya nito, ay hindi sinasadyang naipaling niya ang mukha kaya sa mga labi niya dumapo ang halik nito. Automatikong natahimik silang lahat.
Natigilan sila Ellie at saglit na nagkatitigan. Bumuka ang bibig nito para sana humingi ng paumanhin nang mapatingin ito sa likuran niya. Oh shit! Bagsak ang mga balikat na usal nito. Nang lumingon siya, nalaman nila kung bakit napamura si Ellie. Nakatayo sa pasilyo si Eric sa madilim ang mukha. Halatang nakita nito ang ginawa ni Eric. Naalarma siya nang tumalikod ito at umalis. Nainis na bumaling si Janet kay Ellie. Jerk! Anito, sabay binagwasan ng binata sa panga. What was that for? Aksidente iyong nangyari. Nakatiimbagang naangil naman ni Ellie para kay Janet. Sabay haplos sa nasaktang panga. Nangyari iyon dahil hindi ka nag-iingat. Tuloy, mukhang mag-aaway ang dalawa dahil sa'yo. Ano, masaya ka na? You're such a Dutchbag. Naiinis na sabi ni Janet, saka nagmarcha palayo. Damn it, tanging sambit ni Ellie. Noon pa lamang gumagalaw ang kanyang mga paa at mabilis na hinabol si Eric para magpaliwanag. I saw the two of you kissing. Puno ng paninibughong angil ni Eric kay Valerie habang tinutungo nito ang kotse. Pilit siyang sinasabayan ng malalaking hakbang nito. Hinalikan nga niya ako, pero aksidente lang iyon. Depensa niya. Nagulat nga kami sa mga nangyari kahit itanong mo pa kay Janet. Bakit ka ba kasi niya hinalikan? Friendly kiss lang dapat sa chicks yon. Really? Kaibigan lang ba talagang tingin mo sa kanya? Wala ka bang ibang ginawa kundi ibida ang ugok na yun Kanina, hindi ka magkamayaw sa katitili sa pangalan niya. Kumunot ang noo niya. Pinagbibintangan mo ba akong namamangka sa dalawang ilog, ha? Bumagsak ang mga balikat ni Eric. Tumigil ito sa paghakbang at hinarap siya. Hindi, dahil alam kong hindi ka ganoong klaseng babae. Pero malapit na yata ako maniwala na may nararamdaman ka para sa kanya. Naiinis na sinampal niya ito. Jerk, aniya. Saka nagmarcha patungo sa kalsada at pumaran ng taxi. Pagdating niya sa bahay ay agad siya nagbihis at humiga. Itutulog na lang niya ang inis niya kay Eric. Hindi siya makapaniwalang pagdududahan nito ang pagmamahal niya rito pagkatapos niyang talikuran ang kanyang ina para dito. Batid niya nagseselos lang ito kaya naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Pero hindi niya mapigilang mainis. Hindi rin siya makatulog. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Eric. Nagtulog-tulugan siya nang humiga ito sa tabi niya. Hindi ito gumalaw. Naghintay siya ng ilang sandali bago niya ito hinarap. Sumimangot siya nang makitang tulog na ito. Mabuti pa mo kung nakatulog samantalang ako ay hindi dalawin ng antok. Bumuntong hininga siya. Tinitigan niya ito. Aktong hahaplosin niya ang mukha nito pero hindi niya iyon itinuloy. Nagsorry at nagpaliwanag na ako sa'yo. Ikaw naman ang dapat magsorry sa akin dahil pinagdududahan mo ko. Tinalikuran niya ito at pinilit na matulog. Paggising ni Valerie, kinabukasan ay wala na si Eric sa tabi niya. Wala siyang ideya kung saan ito nagpunta. Naligo siya at nagbihis tsaka pumasok sa shop. Wala siya sa mood magtrabaho ng araw na iyon kaya medyo nasusungitan niya mga staff. Nang dumating si Ellie ay kinausap siya nito. Nagsorry ito sa nangyari at ipinangakong kakausapin nito si Eric. Inamin din itong kasalanan nito kung bakit nagseselo si Eric. Sinasadya raw kasi nitong pagsilosin ang asawa niya nitong mga nakaraang araw. Gusto lang daw nitong malaman kung paano magre-react si Eric. He wanted to know if Eric really loved her. Pareho nilang alam na aksidente lang ang mga nangyari. At wala iyong mali siya, kaya kalimutan na lang nila iyon. At saka wala naman siyang nararamdaman sa halik na ito. Kung si Eric ang humalik sa kanya, siguradong nawindang ang isip niya. Pero naiinis pa rin siya sa pagdududa ni Eric sa kanya kaya ayaw muna niya itong kausapin. Lalo pa siyang nainis dito dahil para wala itong balak na kausapin siya. Kinagabihan ay nagtungo siya sa isang bar para maglabas ng sama ng loob. Sasamahan sana siya ni Ellie pero tumutol siya.
Kapag nalaman iyon ni Eric, siguradong lalo itong magseselos. Maraming tao sa bar na pinupuntahan niya kaya maingay. Hustong naubos niya ang isang bote ng beer na magkagulo sa loob. Nagsitayuan ng mga tao at biglang nagtakbuhan para lumabas sa bar. Sunog! Nagpapanik na hiyaw ng mga tumatakbong tao. Nagpapanik na tumayo siya para sana lumabas na rin, pero naitulak siya ng mga nagpapanik na tao sa likuran niya. Natumba siya. Agad siyang gumapang patungo sa sulok para hindi siya matapakan ng mga tao. Makapal ang usok sa paligid kaya napagtanto niyang malaki ang sunog. Tumayo siya at pilit nakikipagsiksikan sa mga taong tumatakbo pero muli siyang natumba. Umungol siya ng mauntog sa gilid ng isang mesa. Sunod niyon ay nanlabo ang kanyang mga paningin. Umasim ang ekspresyon ng mukha ni Eric nang tabihan siya ni Ellie sa counter ng bar na pinasukan niya. Balak niyang maglasing para maglabas sana ng sama ng loob. Nakita ko ang motor mo kanina sa kalsada kaya sinundan kita para kausapin ka na masinsinan, sabi ni Ellie sa kanya. Nasa bar din ngayon si Valerie at mukhang balak maglasing. Sasamahan ko sana siya pero ayaw niyang lalong magselos ka kaya hinayaan ko na lang siya. Ngalingaling suntukin niya ito sa mukha. Ano pa bang gusto mo? Asik niya rito. Aksidente lang yung nangyari pare at humihingi ako ng paumanhin. Nasabi na nga ni Janet sa kanya na aksidente lang ang pagkakahalik ni Ellie kay Valerie sa mga labi kaya unti-unti nang humuhupa ang galit niya. Iyon nga lang ay nagseselos pa rin siya kaya roon siya nagpunta sa bar. Magsasalita pa sana siya nang biglang may sumigaw ng sunog. Nakakunot noong napatingin siya sa nagsalitang waiter. Sinabi nitong may sunog nga raw sa isang bar malapit doon. Napatingin siya kay Ellie. Namutla na napatingin din ito sa kanya pagkarinig nito sa pangalan ng bar. Doon pumunta si Valerie! Anito. Mabilis pa sa 4:00 tumakbo siya palabas ng bar. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at agad na tinungo ang sinasabing bar na nasusunog. Maraming tao sa labas ng bar pagdating niya roon. May ilan pang lumalabas ng pinto habang inaapula ng mga bombero ang sunog. Si Valerie ang unang hinanap ng kanyang mga mata. Napuno siya ng takot nang hindi niya ito makita. Hindi niya ito makontak sa cellphone nito. May mga tao pa ba sa loob? Sigaw ng isang bombero sa mga kasamahan. Dahil hindi niya makita si Valerie, naisip niyang baka isa ito sa mga taong nasa loob. Hindi na siya nagdalawang isip, mabilis siyang pumasok sa loob ng nasusunog na bar. Sinalubong siya ng makapal na usok. Napaubo siya. Tinawag niya ito pero walang sumagot. Napilitan siyang buhati ng isang babaeng nakahandusay sa sahig at mabilis iyong inilabas bago siya tuluyang masuffocate. Pagkabigay niya sa babae sa mga rescuer ay bumalik siya sa loob ng nasusunog na bar. Pero bago siya makapasok doon ay pumigil sa braso niya. Huwag ka nang bumalik sa loob pare, delikado, sabi ni Ellie. Pero si Valerie, she's safe, ngumiti ito. Ikiniling nito ang ulo sa nakaparadang motorsiklo nito. Nakaupo roon si Valerie. Nakalabas siya kanina pa. Nakahinga siya ng maluwag. Agad niyang nilapitan ng asawa at mahigpit itong niyakap. Sobrang takot niya. Ang buong akala niya ay nawala na ito sa kanya. Agad ding iniuwi si Valerie ni Eric pagkatapos nitong tumulong sa pag-aapula ng sunog sa bar. Tumulong din si Ellie sa pag-aapula ng sunog. Natuwa siya dahil mukhang hindi magkaaway ang dalawa. Wala silang kibuan ni Eric hanggang sa makauwi na sila. I'm sorry, naging insensitive ako sa nararamdaman mo. Sa sobrang close ko kay Ellie ay hindi ko naisip na baka magselos ka. Nakayukong hingin pa umanhin niya nang nasa kwarto na sila. Umupo ito sa gilid ng kama. Sumandal naman siya sa nakasarang pinto. At hindi ko rin alam na sinasadya pala niyang pagsilosin ka. Ngayon mo lang na-realize? Reklamo nito. Kaya nga nagsosorry na ako babe. Wala talaga akong kamalay-malay sa plano ni Ellie. Talaga lang ha? Umupo siya sa kandungan nito at dinampian ito ng masuyong halik sa mga labi. Sumimangot siya nang wala man lang itong reaksyon. Umalis siya mula sa kandungan nito at nainis na nagmarcha siya patungo sa pinto.
Sumusuko ka na agad? Tanong nito nang malapit na siya sa pinto. Humarap siya rito. Grabe ka naman kasi magtampo. Mangiyak-ngiyak na angil niya rito. Ang bilis mo namang sumuko. Aksidente nga kasi yung paghalik sa akin ni Ellie. Wala yung ibig sabihin. Nasaktan ako dahil pinagdududahan mo ko. Nagkamot ito sa batok. Oo na, wala na sa akin iyon. Gusto ko lang naman lambingin mo ako ngayon, kaya ako nagpapakipot. Naiinis na nilapitan niya ito. Saka mahinang binatukan. Ang sama talaga ng ugali mo. Hihintayin mo pa talagang umiyak ako? Niyakap siya nito. Sa una ay nagpumiglas siya, pero ilang sandali lamang ay bumigay na siya at gumanti rin ng yakap. Sorry na, nagseselos lang talaga ako. Pero wala iyon. Natakot talaga ako kanina. Akala ko, nasa loob ka pa nung nasusunog na bar. Akala ko mawawala ka na sa akin. Bumungis-ngis nga siya. Nakakatakot ka palang magselos. Pero cute naman. Saka bilib ako sa'yo dahil sinuong mo yung sunog para iligtas ako dahil nga akala mo ay nasa loob ako. Tila nang gigigil na kinagat-kagat nito ang leeg at balikat niya. Huwag ka na ulit lalabas sa gabi na hindi ako kasama, okay? Okay. Malambing na ikinulong niya ang mga mukha nito sa palad niya. Saka dinampian ito ng halik sa mga labi. I love you. Ngumiti na rin ito. I love you too. Falling in love with you is the second best thing in the world. Finding you is the first. Nagsalo sila sa isang mahaba at matamis na halik. Habol niya ang hininga ng pakawalan nito ang mga labi niya. Habol niya ang paghinga ng pakawalan nito ang mga labi niya. Pinangko siya nito at dinala sa banyo. Sabay silang naligo. Si Lucy Miller ang unang pinuntahan ni Ellie pagbalik ng binata sa Canada. Kinausap siya nito tungkol kina Eric at Valerie. Isinalaysay nito sa kanyang lahat ng obserbasyon nito sa dalawa. Saksi ako kung gaano nila kamahal ang isa't isa, tita. Walang dahilan para hadlangan mo sila, tita. Nakita kong masipag si Eric at determinadong mabigyan ng marangyang buhay si Valerie. May buhay siya, kotse at trabaho. He may not be as rich as you are, tita, but he's not poor either. Napatunayan ko rin na kaya niyang ibuwis ang buhay niya para sa anak ninyo. Natahimik siya. Unti-unti lumambot ang puso niya, pero hindi pa rin niya kayang lubusang magtiwala dahil sa sinapit ng dalawang anak niya. Mami, hayaan niyo na si Valerie. Sa mga narinig ko tungkol kay Eric, mukha naman siyang mabait at karapat-dapat. Nagkamali kami ni Ate Cassie sa pagpili ng lalaki, pero hindi ibig sabihin na gano'n na din si Valerie. Give them a chance, sabi ni Cassie. Seriously, tita? Jackpot si Valerie kay Eric. Balang araw, mapapatunayan niyo rin kung gaano niyo kamahal ang inyong anak. Dagdag ni Ellie nang mabasa pa rin ang pag-aatubili sa ekspresyon niya. Hindi makapaniwala si Valerie nang tawagan siya ng kanyang ina at imbitahing magtungo sa Paris para sa birthday party nito. Sinabi nitong isama niya si Eric para magkausap sila ng tatlo. Nagulat at natuwa si Eric nang ipaalam niya iyon dito. Agad sila naghanda at lumipad patungo sa Canada. Mainit nang sinalubong ng kanyang ate Cassie at ate Mira. Sinabi ng mami niya na hindi na nito hahadlangan ang relasyon nila ni Eric, pero nililinaw nitong kailangan pa rin makuha ni Eric ang 100% at tiwala nito. Nauunawaan naman niya at ni Eric ito. Natutuwa ang asawa niya na unti-unti nitong natatanggap ang kanyang ina. Naniniwala siyang sooner or later kapag lubusan na nitong kilala ang kanyang ina, lubusan na rin nitong matatanggap ang kanyang ina. Nagpapasalamat din si Eric kay Ellie sa lahat ng mga tulong sa huli. A year later, magarbong idinaos na beach wedding ni Valerie at Eric sa Palawan. Kasama niya ang ate Cassie at Mira at ang best friend niyang sina Bianca sa pagpaplano. Nakisama rin ang kanyang ina. Halatang nag-e-enjoy ito sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Medyo naiyak nga lang ito nang maalala ang kanyang ama. Sobrang saya naman niya nang tuluyan nitong matanggap si Eric. Maayos at masayang naidaos ang kasal. Si Noel ang best man at si Janet naman ang maid of honor.
Kabilang sa mga ninong sina Ellie at Lester. Kasama si Lester ng Australian boyfriend nito na nagpunta roon. Hindi pa lubusang natatanggap ng papa ni Francis ang pagkatao nito, pero nakikita naman daw nito na may senyales na unti-unti nang matatanggap ng ama ang pagkatao nito. Unti-unti na raw nanunumbalik ang closeness ng mag-ama. Ang mami naman nito ay tanggap na ang pagiging bakla nito. Nangingiting inihilig ni Valerie ang ulo sa dibdib ni Eric habang nagsasayaw sila sa bulwagan sa engranding reception ng kasal. Masuyo na nitong hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Eric was her happy ever after. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga kabanata. Salamat.